Juan Kabanata 4, malinaw, malalim, detalyadong pagpapaliwanag. Buong kabanata, hinati sa bahagi, may kahulugan at aral para sa iyong pananampalataya. Bahagi 1, ang paglalakbay ni Jesus, talata 1:6. Konteksto noon, magkaaway ang mga Judyo at Samaritano. Hindi dadaan ang Judyo sa Samaria, liligaw pa sila para lang hindi makisalamuha sa kanila, dahil itinuturing silang marumi at hindi tunay na sumasamba. Talata 1:3. Umalis si Jesus sa Judea papuntang Galilea dahil napansin niyang naiinggit na ang mga Pariseo sa kanyang ginagawa. Talata 4. Sinasabing kikinakailangang dumaan sa Samaria, hindi lang ito daan sa mapa, kundi kalooban ng Diyos, nais niya iligtas pati ang mga itinakwil at tinatanggihan ng lipunan. Talata 5:6. Sa tanghaling tapat, umupo siya sa balo ni Jacob, pagod, uhaw, tao rin siya. Dito magsisimula ang pinakamahalagang pagpupulong. Aral, hindi tumatalikod si Jesus sa sinuman. Lumalapit siya sa mga itinatakwil, marami ang kasalanan o pakiramdam ay walang halaga. Bahagi 2, si Jesus at ang babaeng Samaritana, talata 7:26. Ito ang puso ng kabanata, pagbasag sa hadlang at pagpapakilala ni Jesus bilang Mesiyas. Talata 7:15, ang tubig buhay. Talata 7:9, humingi si Jesus ng mainom. Nagulat ang babae, ikaw ay Judyo, ako ay Samaritana, bakit nakikipag-usap ka? Paliwanag, binasag ni Jesus ang pader ng puot, lahi, kasarian at relihiyon. Hindi niya tinitignan ang ating nakaraan o katayuan. Talata 1:14 na, sumagot si Jesus, kung alam mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang humihingi sa iyo, ikaw ang hihingi sa akin at bibigyan kita ng tubig buhay. Karaniwang tubig, nakauhaw ulit, napapagod, panandalian lang ang ginhawa. Tubig na buhay, ito ay banal na espiritu at kaligtasan ni Kristo. Kapag nasa iyo na, magiging parang bukal sa loob mo na bumubukal hanggang sa buhay na walang hanggan, hindi ka na mauuhaw sa kapayapaan, pagmamahal o layunin. Talata 15, naintindihan niya ng bahagya, bigyan mo ako niyan para hindi na ako umigib. Talata 16 na, 19, inilalabas ni Jesus ang katotohanan ng may awa. Inutusan siya, tawagin mo ang iyong asawa. Sumagot siya, wala akong asawa. Sinabi ni Jesus, tama ka, 5 lalaki na ang napangasawa mo, at ang kasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Malalim na kahulugan, hindi niya ito sinabi para ipahiya, kundi para ipakita, kilalaglig niya, lahat ng kasalanan, kahinaan, hiya sa nakaraan. Pero kahit alam niya, mahal ka pa rin niya. Naramdaman niyang banal siya, ikaw po ay propeta. Talata 20:26, tunay dito'y pagsamba. Nagtanong siya tungkol sa lugar ng pagsamba, sa bundok ba o sa Jerusalem? Talata 21:24, sagot ni Jesus, darating ang panahon, ngayon na ang tunay na sumasamba ay sasamba sa gifi sa espiritu at katotohanan. Hindi na kailangan ng espesyal na lugar, bundok o templo. Ang Diyos ay espiritu, sinasamba siya gamit ang pusong malinis at tunay na pananampalataya, hindi lang sa ugali o ritual. Talata 25:26, sinabi ng babae, darating ang Mesiyas. Napakagandang katapusan, sinabi ni Jesus ng direkta, Jagi-say, akong kinakausap ni. Siya ang naghahanap sa kanya, siya ang sumasagot sa lahat ng kailangan ng kaluluwa. Bahagi 3, ang pagpapatotoo at ang ani, talata 27:42. Talata 27:30, nagtaka ang mga alagad na nakikipag-usap siya sa babaeng Samaritana. Iniwan ng babae ang kanyang banga, simbolo ng kanyang dating buhay, at tumakbo sa bayan, halikayo, makita ninyo ang taong nagsabi ng lahat ng ginawa ko. Hindi ba ito ang Kristo? Kapangyarihan ng pagbabago, ang taong puno ng hiya ay naging matapang na saksi. Talata 31:38, sinabi ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng Diyos at tapusin ang kanyang gawa. Ipinakita niya, ang kaligtasan ng tao ang tunay na kasiyahan. At sabi pa, tumingin kayo, handa na ang ani. Kahit sa maikling panahon, marami nang maniniwala. Talata 30:42, dahil sa kanyang salita, lumapit ang mga Samaritana kay Jesus. Nakiupo siya doon ng 2 araw. At sinabi nila, ngayon ay naniniwala na kami, hindi lang dahil sa sinabi mo, kundi dahil narinig namin mismo, at alam naming siya talaga ang tagapagligtas ng mundo. Bahagi 4, ang pagpapagaling sa anak ng opisyal, talata 43:54. Ito ang pangalawang palatandaan ni Jesus sa Galilea, nagpapatibay ng pananampalataya. Talata 43:46, bumalik si Jesus sa Galilea.
May isang mayamang opisyal na lumapit, namamatay ang kanyang anak sa Kapernaum. Talata 47, 48, nakiusap siya, pumunta po kayo at pagalingin ang anak ko. Sumagot si Jesus, kung walang himala, hindi kayo maniniwala. Hamon para lumago ang pananampalataya, huwag umasa lang sa nakikita, kundi magtiwala sa salita niya. Talata 49, 50, sumagot ang ama, Panginoon, halina po bago mamatay ang anak ko. Sinabi ni Jesus, umuwi ka, buhay ang anak mo. Napakagandang aral, naniwala ang lalaki sa salita lang ni Jesus, walang nakitang himala, pero sumunod at nagtiwala. Talata 51, 54, sa pag-uwi niya, sinalubong siya ng mga alipin, gumaling na ang anak mo. Kahapon, sa oras ding sinabi ni Jesus na buhay siya. Ang resulta, naniwala ang buong pamilya kay Jesus. Ito ang pagpapatibay, ang pananampalataya sa salita ni Kristo ay nagdadala ng tunay na himala at kaligtasan. Buod ng buong kabanata, 3 malalim di katotohanan para di. 1. Walang sinumang itinatakwil ni Jesus, kahit may kasalanan, maihiya, o itinakwil, hinahanap kanya at handang bigyan ng tubig buhay na makalulugod magpakailanman. 2. Tunay na pagsamba ay sa puso, hindi kailangan ng magarbong lugar, sapat ang pusong tapat at sumasamba sa espiritu at katotohanan. 3. Ang pananampalataya ay lumalago sa pagsunod sa kanyang salita. Tulad ng Ama, kapag nagtiwala ka kay Jesus, kahit hindi mo pa nakikita, siya ay kumikilos at gumagawa ng himala para sa iyo. Panalangin para dilihi. Amang Diyos, salamat po sa Juan 4. Tulad ng babaeng Samaritana, kilala mo ako, lahat ng sakit, ugat ng karamdaman, kasalanan at kahinaan ko. Salamat dahil hindi mo ako itinakwil. Panginoong Jesus, ikaw ang tubig na buhay, tanggalin mo ang pinakaugat ng lahat ng sakit at sumpa sa aking katawan at buhay. Palayain mo ako ng lubos. Palakasin mo ang aking pananampalataya, gawin mo akong tulad ng Ama na naniwala sa iyong salita kahit hindi pa nakikita. Pagtibayin ang aking puso na sumasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Ikaw ang tagapagligtas ko at tagapagpagaling. Sa iyong pangalan, Amen. Gusto mo bang himayin pa natin ang ilang talata na lalo mong gustong maintindihan ng higit pa?